Alright, sa ating live broadcast ngayong gabi ito. At tayo po ay nasa bagong series of lesson at pag-uusapan po natin ang Biblical Trinitarianism ngayong gabi ito. And so, I am excited mga kapatid na tayo po ay makapag-aral ng another po na controversial na topic. And I hope na ito pong ating ibibigay sa inyo na mga makatulong po sa inyo. And before we start mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay the plurality of God. Okay? The plurality of God. Sa reality po ng God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. So, tingnan natin mga kapatid kung ano po ang dapat na maging pananampalataya natin patungkol sa Diyos. Sapagkat ito po ang pinakamahalaga sa lahat because all things start with God. Okay? So the plurality of God, yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Now, magpatuloy po tayo. I will just explain a little bit kung ano po ang ibig sabihin nitong ating graph mga kapatid upang magkaroon po kayo ng idea dito po sa ating graph. Mayroon po yung 3 lines sa itaas. This is speaks of heaven, first heaven, second heaven, third heaven, the abode of God, where God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, yan po ang tinatawag na abode of God, the city of the great King in the sides of the north. Now, ito pong kabila mga kapatid, ito po ay eternity past. Ang pag-aaral po natin ay galing po sa Genesis hanggang Revelation. Every time na tayo po ay mag-aaral, hindi ho tayo nag-aaral ng paputol-putol at saka wala ho tayong topic na hindi natin tinatakil ang kabuuan. So, expect nyo po na ang ating pag-aaral ay from Genesis to Revelation. Ang mga verses po na makikita ninyo sa bawat topic na atin pong pag-uusapan ay galing po sa Genesis hanggang Revelation. Okay? Now, the plurality of God. Okay? Meron pong plurality ang Diyos. Okay? Paano po natin nalaman na may plurality ang Diyos? Sapagkat sabi po ng ating text, Genesis 1:26. Okay, alam po ito ng lahat. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over all the earth. So I want you to take note mga kapatid na ang nagsasalita po sa Genesis 1:26 ay walang iba kundi ang God. Ay ito pong God. Alam niyo po ba na ang salitang God in the English Bible ay galing po sa Hebrew word na Elohim. Ito po, Elohim. Kapag mayroon ho kayong makita sa Bible na capital G, capital O, capital D, yan po ay YHVH. Okay? Tetragrammaton po ang tawag dyan. Ito pong Lord na capital letter lahat. Yan po ay YHVH. Na tetragrammaton translated into Jehovah or Yahweh. Okay? Now, ito pong God, pag may nakita po kayo sa Bible na God na ganyan, capital G, small o, small d, yan po ay galing sa Hebrew word na Elohim. Okay? Yung isa po ay God din po yan. Ito po ay plural form. Ito naman po ay Eloah. Okay? Eloah. Plural po ito. Singular po ito. Okay? So, ang mga salitang ito, mga kapatid, ay dapat po nating malaman at matutunan kung ano po ang pinakaibig sabihin nito. Okay? Sapagkat mahalaga po na alam natin ang doktrina patungkol sa Diyos.
Okay? Kasi kung hindi po, mayroon pong singular form and plural form. Alam naman natin, pagka singular, nag-iisa. Plural, more than one. Now, ito pong Lord na small O, small r, small d ay Adonai po yan. Adon or Adonai. Okay? So, yan po ang mga meaning, ano? So, you need to remember these things. So, YHVH, Elohim, Eloah, Adon, Adonai. So, yan po yung mga mahalagang bagay. But that is not our lesson. Hindi po yun yung subject natin. Ang subject po natin ay ang plurality ng Diyos. And so, balikan natin, ano? Ang creator po ng heaven and earth ay God. Okay? Ang Diyos. Ang Diyos po ay Elohim. Nang ibig sabihin, uniplural, singular in form, but plural in meaning. Etong Elohim na God ay collective noun. Okay? Pag sinabi pong collective noun, ang example po ng collective noun ay family, team, people, ano pa ba? Group of people. Yan po, collective noun po yan. Okay? Now, sabi po dyan, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. Genesis 1, verse 1 to 3. And void and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. Nandiyan na po ang Holy Spirit. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po yan? Si Jesus Christ. So, nandyan na po ang God the Son in the beginning. Yung God the Father, nandyan na rin po in the beginning. Kaya tama po ang Genesis 1:26 na sinabi po, and God said, tumutukoy ito sa God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost na nasa beginning na, said, sabi niya, let us. Okay? Ang word po na us ay nangangahulugang plural. Kasi ang singular po niyan ay I o you. Diba? Pag sinabi pong us, yan po ay plural. Sabi po ng Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Ginamit po yung our image, our likeness. So, ginamit po itong likeness and image, ano? So, ginamit yung our, ginamit yung us. Bakit po? Kahit na singular po ang form ng word na God, wala po siyang S. Ay, wala pong S. Pero bakit ginamit po ang us at saka our at hindi po naging wrong grammar? Sapagkat ang word na God, mga kapatid, ay uniplural ang ibig sabihin. Okay? Ibig sabihin, singular in form, but plural in meaning. Kaya, kapag ang pagkaunawa mo sa Diyos, meron lang one na numeric, one God. Okay? Ang tawag po dyan ay hindi po Trinity. Kasi ang Trinity po ay 3R1, 3R in unity. Kapag one lang po, ang Diyos as number, ang pagkaunawa mo, ang tawag po dyan ay monotheism. Okay? Or Unitarianism. Yan ang tawag sa paniniwala mo o oneness. Okay? Hindi yan Trinity. Ang Trinity po kasi, 1 John 5:7, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. In these three are one. Malinaw po na ang tatlo ay nagkakaisa, are one. So, I am excited, mga kapatid, na ituloy po itong lesson natin ito. Dire-diretso lang po tayo. The plurality of God. The word us means more than one. More than one means plural. Plural means two or more God. Okay? So, ibig sabihin, hindi po singular ang Diyos. Kaya pasok po ang God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost dito sa God Elohim na ito. Okay? Elohim is a collective noun. So, God is Elohim. Tandaan po natin yan. God, itong God na ito ay Elohim. Elohim po ang Diyos. Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image, after our likeness.
and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over all cattle, and over all the creeping things that creepeth upon the earth. So, plural po ang Diyos. Kaya God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost was already there when creation was done. Okay? Noong time po ng creation, nandun na po ang Trinity. Okay? Tingnan po natin ang Genesis 3:22. And the Lord God said, yung una pong nagsalita is yung God. Okay? God na Elohim, ginamit po yung us. At saka our, na pawang mga plural. Don't you know na kahit na po ang Lord God ay plural din? Okay? Ano ba itong Lord God? Lord, capital L-O, capital R, capital D, and then God, Elohim. Ang ibig pong sabihin niyan, Jehovah Elohim. Alam niyo po ba na ang Jehovah Elohim ay plural din? I don't know kung nabasa niyo po yan, pero tingnan niyo po ang inyong mga Bible. Kung mayroon po mga komentary na nagtuturo niyan, I think wala po. Pero pag tinignan niyo po ang Bible, it is the greatest inspiration that we have, at ito po yung magiging final authority natin. Ang Lord God po ay plural. Tingnan po ninyo, Genesis 3:22. Okay? Sabi po dyan, and the Lord God said, behold, the man is become one of us. Ginamit po ulit yung sabi ng Lord God, sabi ng Jehovah Elohim, man became one of us. Sino yung kausap ng Lord God? Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to tell the ground from whence he was taken. Ito yung Lord God na kausap ni Adan at ni Eva dito po sa time of conscience. Kaya ko po sinabi na ang bumababa, lagi dalawa. Ito pong Holy Ghost at ang God the Son, bumababa po yan. Bakit? Because this God the Son is the Lamb of God slain from the foundation of the world, na naging origin po ng coats of skin. Sino yung kasama niya bumaba? Nakausap niya yung Lord God na nagsabing let us or man became one of us. Sino yung kausap niya? Kung yung God na yan, pag inaral niyo po ay Elohim, sino po ang kasama ng God the Son nung sila po ay pumunta sa time ni Adan at ni Eva? Dalawa po sila ang bumaba. Magiging malinaw po yan kapag inaral na po natin ang actuality of God. Okay? Ngayon po plurality of God. So itong Lord God po ay plural din po ito kasi ginamit ang us. Tandaan nyo po ang mga talata. Genesis 3:22, Genesis 1:26. Yan, tandaan nyo po yan. Kasi mahalaga po yan. So, ang Lord God po ay hindi singular, plural. Alam niyo po ba na plural talaga yan? Next na talata. Genesis 11:6-7. Alam niyo po ba na ang naging dahilan ng confusion or confounding of language ay ang Lord na Jehovah, YHVH. Alam niyo po ba na ang Lord na ito ay plural din? Tingnan po ninyo, Genesis 11:6-7. And the Lord said, the people is one. Okay, ayan po, ginamit yung salitang one, ano? Pero ang pinag-uusapan po ay people. Collective noun din po ang people. Ang mga tao at that time, sabi, ay one. Ano yung one? Mayroon lang nag-iisang tao? Hindi po. Nagkakaisa yung mga tao. They have one language. And they began to do, and now nothing will restrain from them which they have imagined to do. Tingnan po ninyo, sino nagsasalita rito? Pag inaral nyo po ang verse 6, ang nagsasalita ay si Lord na Jehovah or YHVH. Verse 7, anong sabi ng Lord na YHVH? Go to, let us. Ginamit ulit yung let us. Sino nagsasalita sa verse 6 ng Genesis 11? 6-7. Sino pa nagsasalita? Si Lord. Anong sabi ni Lord na YHVH? Let us.
Sino yung kausap niya na Lord? Na YHVH din. So lumalabas mga kapatid, when the Tower of Babel was built, okay, nung nagkaroon po ng Tower of Babel, diba mayroong Tower of Babel? Ngayon, ang Tower of Babel po ay naging dahilan kung bakit na-confound ang mga language sapagkat ang mga tao ay inimagine po nila na aabot sa langit ang kanilang tower. So God or the Lord Jehovah YHVH na plural ayon sa verse 7 kasi ginamit po yung as ay bumaba. Sino yung bumaba? Yung God the Son at yung God the Holy Ghost. Kasi itong God the Father, no shadow of turning po ito ayon sa James 1:17. Hindi po yan umaalis sa kanyang trono. Since the beginning until the end. Kaya pagdating po rito sa eternity, bababa po ang throne of God, bababa ang Holy City dito sa New Earth. Okay? And God shall dwell with men. The God Elohim will dwell with men. So ito po ang pinakamalinaw na explanation at pagkaunawa sa Trinity mga kapatid. As so far as Christian literature is concerned. Kasi ang dami-dami po mga libro pero hindi po nila nakita ang ganitong katotohanan. So, i-check nyo po ang Genesis 11:6-7, Genesis 3:22, Genesis 1:26. Plurality pa lang po yan. 7 approaches po ito para mas lalong maunawaan ng marami ang tinatawag na Biblical Trinitarianism. Okay? So, una, yung God ay Elohim, plural, as our ginamit. Yung Lord God, Jehovah Elohim, gumamit din ng one of us. Yung Lord po na Jehovah ay plural din. Ginamit din po ang us. Genesis 11:6-7. Alam nyo po ba na sa Bible, mayroon po talagang gods. Okay? Sabi ng iba, di pastor, kapag ganyan, di dapat hindi God. Para maging plural daw, dapat gods. Okay? Dapat daw ito. Una sa lahat, hindi mo naiintindihan yung collective noun na Elohim. Hindi mo na kailangan lagyan ng S itong God na ito sapagkat yan po ay uniplural. Elohim po ang ibig sabihin, singular in form, but plural in meaning, collective noun. Halimbawa, people. Hindi mo na kailangan na lagyan ng S yung salitang people para ang ibig sabihin ay maging plural. Plural na kaagad yun kasi collective noun yon, kaibigan. Pero kung gusto mo talagang makita sa mismong Bible na hinahawakan mo na merong gods with S na wala pong apostrophe, walang apostrophe kasi pag may apostrophe po mga kapatid, ibig sabihin yan possessive. Okay? It speaks of possession. Pero ito pong talatang ito, wala talaga itong possessive or wala pong punctuation mark na apostrophe. Saan po yan? That is 1 Samuel chapter 4. Tatandaan niyo po yung talata, ano? 1 Samuel chapter 4, sa mga ayaw pong maniwala sa Biblical Trinitarianism, ito yung palusot nila. Okay? 1 Samuel chapter 4 verse 8. Ayaw nilang tanggapin ito, na ito ay inspired, ito ay totoo, na may divinity ang gods na makikita mo dyan. Wala pong apostrophe yan. This is not a typographical error, but it is the truth of the Bible. Sabi po ng 1 Samuel 4 verse 8, Woe unto us, who shall deliver us out of the hand of this. Okay, yung word po na this ay plural na. Itong this na ito. Okay? Yan. Ang singular po niyan, ito. Kapag ka T-H-E-S-E, plural po yan. Kapag ka T-H-I-S, singular po yan. Tumutukoy sa iisang bagay. Okay? Pero ito po ay tumutukoy sa plural. These mighty gods, these are the gods that smote the Egyptians with all the plague in the wilderness. Itong sinabi pong gods na ito daw yung gods na nagpadala ng plague in the wilderness sa mga Egyptian. Or smote smote with all the plague in the wilderness. Ito po yung nagbigay ng plague sa mga Egyptian.
So, sino itong gods na ito? Okay? Ibig sabihin ba nito, Pastor, marami po ang Elohim. Tandaan po ninyo, ito pong Elohim ay plural form, ang singular form po nito ay Eloah. Okay, Eloah. So, kung mayroon po yung S, ibig sabihin yan, tatlong Eloah. Na ang ibig sabihin ng tatlong Eloah, isang Elohim. Nakakalito yan, Pastor, ah. Ulitin ko po. Tatlong Eloah equals isang Elohim. Tatlong Jehovah equals isang Elohim. The Lord our God is one Lord. Okay? The Jehovah our Elohim is one Jehovah. Alam niyo po ba yung word na one? Okay? Ito pong, huwag muna tayo mag-usap dito sa outer darkness, no? Ito pong word na one ay ang daming ibig sabihin. Marami pong ibig sabihin ng one. The word changes its meaning according to its use. Tandaan nyo po yan, kasi sa grammar ganyan po. Sa mga AV English dyan, hindi tayo magaling. Yung pinaka-importante lang po yung ating kinukuha at tinatandaan para ma-defend natin ang salita ng Diyos. So, ang word na one, mga kapatid, naku, ayaw nang gumana nito, ay pwede pong numeric, pwede pong number. Number one, counting. Yung word na one ay pwede pong posisyon. Okay, number 1, number 2, number 3, first, second, third. Yung first, number 1 yon, posisyon. Yung word na one ay pwede pong unity. So, saan po ang ibig sabihin nung sinabing one God, one Lord? Kapag sinabi po ng ganyan sa Bible, nasa lesson po yan na the unity of God. Alam nyo po ba na itong 3R1 na ito ay unity? 3 are in unity? Kapag tinanggal mo ang 3 sa Trinity, hindi na Trinity yan. Hindi na Trinity yan. Ang pinaka-importante po sa Trinity ay itong tri. Kaya mayroon nga pong term, triune God. Pero ang ibig sabihin po ng triune God na yan ay tri-united God. Kaso lang, hindi po yan ipinablish at ipinaliwanag ng husto ng mga theologian. Kasi takot sila. Takot po sila. Nakalabanin sila ng marami. Hindi tayo takot. Kasi, total, we are already judged. We are already, tawag rito, ano na tayo? Branded na tayo, mga kapatid. And so, aararuhin natin ang buong mundo. Now, ngayon po, itong mga talatang ito, if so happen na ikaw ay monotheist believer ka, sagutin mo yung mga talatang ito, yung Genesis 1:26, Genesis 3:22, Genesis 11:6-7, 1 Samuel 4 verse 8. Sabi nila, ang reklamo po nila sa 1 Samuel 4 verse 8, ano yan, hindi yan pastor. Kasi ang mga dyan, mga Palestine ang nagsabi niyan. Ibig sabihin, hindi ka nag-aaral ng the doctrine of Bible inspiration. Kung yan ang reasoning mo, ibig sabihin, napakababaw nung pag-aaral mo sa the inspiration of the Word of God. Alam mo ba na itong Bible na binabasa mo ay hindi kalooban ng mga Palestine? Ang mga salita na nandyan sa loob, kundi yan po ay narration ng banal na espiritu sa writer ng mga libro. Hindi po yan words ni Samuel. Yung nakasulat po sa verse 8. Hindi rin po yan words at kalooban ng Palestine. Yan po ay inspiration of the Holy Ghost. Holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Kung nag-aral ka ng Bible inspiration, kung naunawaan mo yung biblical inspiration, that every word, every title in the Bible is inspired by God.
Hindi mo i-reason out yan. Kasi ang ibig sabihin po ng 1 Samuel chapter 4 verse 8, sinabi ng banal na Espiritu na ito yung sinabi ng mga Palestine. So itong gods na ito po, ay hindi po ito galing sa mga Palestine. Ito po ay sinulat lamang ni Samuel sa 1 Samuel chapter 4 verse 8 because Samuel is guided by the Holy Ghost. Okay? At sino po ang Holy Ghost? Ang Holy Ghost po ay bahagi ng Trinity. May deity po ito, Diyos po ito, eternal po ito. Hindi pwede magkamali siya dito sa gods na ito. If you keep reasoning like that, ibig sabihin mayroon kang tinatago and you are not, and you don't want people to know the truth of the Bible. Okay? Pinapagulo nyo ang utak ng mga tao na dahil tinuturo naman po ng Bible na meron pong God the Father, merong God the Son, at merong God the Holy Ghost, klarong-klaro po yan sa entire Bible from Genesis to Revelation. Klaro po yan na meron talaga. And may deity po yan. Hindi lang po yan basta-bastang pangalan. Hindi lang po yan basta-bastang person. Yan po ay may divinity. Okay? May divinity. Nag-i-exist na po yung tatlong yan dito pa lang. Okay? So ngayon, and meron bang plural na isa? Saan ka nakakita ng plural na isa? Nag-iisa. Kapag ang God na sinasamba mo ay iisa, hindi po nagkakaisa ha, kasi yung nagkakaisa, unity po yon. Iisa, nag-iisa, yung trono mo isa lang. Sikat kasi to, isang trono lang. Sino yung uupo dyan sa tronong yan? Diba? Sina-challenge ko po yung mga magagaling na theologian. Napatunayan na itong tinuturo natin ay mali. Hindi sa comment section, mga kapatid. Sa live ninyo. Because we are free to speak out what we know is right according to our own knowledge and understanding of the truth of the Word of God. Malaya naman ho tayo. So now I challenge you to prove me wrong, mga kapatid. Okay? So, pangalawa, Trinity in one verse. Alam niyo po ba na ang tatlong ito ay nababanggit sa iisang verse? Sa iisang talata throughout the entire Bible. Halimbawa po, Genesis 1, 1-3. O, sabihin na lang natin, Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God. Sino yung God dyan? Elohim. Plural. Sino yung nasa beginning? God the Father lang ba? God the Son, si Jesus Christ lang ba? God the Holy Ghost lang ba? Tatlo po sila eh. Anong gagawin mo dyan? Tatlo sila nandyan, nag-i-exist sila. Kaya nga ang creation po, first heaven, second heaven, third heaven. Tatlo. Sa baba, sa lupa, crust, mantle, core. Tatlo. Sa ilalim ng lupa, ang impyerno po ay merong hell with flame. Okay? Meron pong hell, pit, at grave. Ano po ito? Etong tatlong to ay pawang Sheol. Ewan ko kung ina-explain po yan ng mga magagaling na forefathers natin. Okay, Sheol po lahat yan. Sheol din po ito. Underworld po ito ng Old Testament. Lahat na nangangamatay pumupunta po rito sa underworld. At ang underworld na ito ay may tatlong bahagi. Itong Sheol na pit, ito po ay ang bottomless pit. Okay? Ito po ang Great Gulfix. Ayon sa Luke 16. At ito po ay outer darkness for a friend without wedding garment. Alam niyo po ba kung bakit lagi ko itong inuulit-ulit, mga kapatid? Kasi gusto ko pong may makapansin nito. At meron pong maglakas loob na magturo ng sarili niyang outer darkness live on Facebook. Okay? Ito po ay outer darkness for the children of the kingdom.
Sa Matthew po lahat yan. Nandito po ang rich man. Ito naman pong sa kabila ay ang Abraham's bosom na grave. Okay? Na tinawag din po na paradise ng Panginoong Hesus. Na magiging outer darkness ng mga ligtas. Darkness. Ng unprofitable servant. So, ang underworld po, simula pa ng Old Testament, grave, pit, at saka hell. Sheol po yan, underworld lahat yan. Ang location po niyan is in the heart of the earth. As Jonas was 3 days and 3 nights in the heart of the earth, also the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay, so, tatlo po lagi, tatlo. Ang matter po ay solid, liquid, gas. Ang time po natin, past, present, future. Naku, napakarami po niyan sa libro, ano? Ang atin pong dimension ay mayroong length, width, and height. Okay? 3 dimension din po tayo. Ang tawag rito, ang isang chord ay may 3 notes sa music. Ang isang nucleus or ang isang atom ay mayroong 3 elements. Neutron, proton, and electron. Lahat po ng bagay sa mundong ito ay composed ng 3. Tayo po, meron tayong body, soul, and spirit. Bakit? Kasi ang creator natin ay Trinity. Tayo po, 3 in 1. Ang Diyos po ay 3R1. Hindi ang Diyos katulad ng tao, na merong iisang katawan, sa loob ng katawan, merong kaluluwa, at sa loob ng kaluluwa, merong espiritu. Kasi pag sinabi mong ganyan ang Diyos, ibig sabihin, ang katawan si Jesus. Yung kaluluwa, ang Father. Yung buhay, yung Holy, yung Spirit. Sabi ni Jesus Christ, I have life within me. Okay? Hindi niya buhay ang banal na espiritu. Meron siya sarili niya. Eternal siya, omniscient, omnipotent. Alam nyo ba, lahat ng ability ay nasa kanilang 3. Almighty silang 3. Nasa ability of God po yan, attributes of God. Isa po yan sa lesson natin. Umpisahan na po natin. Trinity in 1 verse. Tingnan nyo po ito. Matthew chapter 3 verse 17. Okay, mag-erase po muna tayo ng konti, ano? Para magkaroon tayo ng space. So, tapos na po tayo sa Old Testament. Dito tayo sa New Testament. Tayo po mga kapatid ay hindi magaling na tao, ano? Hindi po tayo matalino. Hindi tayo marunong. Pero tingnan nyo po ang inaaral natin. Kung yan po ba ay may kabuluhan, yan po ba ay may katotohanan, mayroon po kayong Bible. At alam din po natin kung ano yung pwede nyong gamitin para ano po ito, para patumbahin po itong mga itinuturong ito. Okay? Para mawala po ito, okay? May mga pwede pong atake dyan, ano? Na pwede nyong gawin. Kaso alam din natin yan kung paano i-counter yun, mga kapatid. Matthew chapter 3 verse 17. Lain ko po ito. Ito po ay patungkol sa baptism of Jesus. Verse 16 po muna tayo. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heaven opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, of whom I am well pleased. So, ang Panginoong Hesus po ay nandito sa baba. Okay? Nandyan po siya sa River of Jordan na i-baptize. Bumaba po ang banal na Espiritu descending like a dove and lighting upon him. Okay? Hindi po lightning yan, ha, na kidlat. Lighting upon him. Okay? Nagliwanag po sa kanya. So, siya po ito, si Jesus, niliwanagan nung Holy Spirit.
Tapos mayroon pong boses sa langit kasi nga James 1:17 hindi po ito umaalis sa kanyang trono. Sabi po ng God the Father, "This is my beloved Son of whom I am well pleased." Ilan po ang nakikita ninyo mga kapatid? Si Jesus po nandito na binabaptize. Yung Holy Spirit ay bumaba, descending like a dove and lighting upon him. Kaya lumiwanag siya at the time, parang nagkaroon po siya ng ng reflection of bright light. At meron nagsalita sa langit. Ilan po ang nakikita ninyo? Kung iisa lang yan na mono, ibig sabihin, si Jesus din yung nagsalita, o yung Father din si Jesus, yung Holy Ghost si Jesus din yun. Hindi lumalabas na sira ulo to. Diba? Paano nyo po yan i-reconcile? Paano nyo yan i-reconcile? Kayo pong mga nagsasabing magaling na mga theologian. You need to reconcile the entire truth of the Bible bago po kayo mag-come up sa isang whole counsel of the Word of God at masasabi ninyong truth. Kapag pinakinggan nyo po ang series of lesson na ito, mawawala po at mababawasan ang mga debate. Kasi ang ginagawa po natin, if you are a Trinitarian, magpo-focus ka dito sa plurality. Kakalabanin mo yung individuality. Okay? Yung mga monotheist naman, mga oneness at saka mga Unitarian, pag papasisiglahin nila yung there is none other God beside me. Mayroon po tayong lesson yan sa susunod. Beside me there is no other God, no one else, one God, ganyan. Yun yung nila, pito po ito. You need to know about it. Mayroon pong plurality ang Diyos, meron pong individuality ang Diyos, meron pong unity ang Diyos, meron pong generality ang Diyos, meron pong ability ang Diyos. So, you need to know this, my friend. Para po, mas malalim ang ating pagkaunawa, no? So, tatlo po yan. Imposible na si Jesus Christ, siya rin yung Father, ang Father, siya rin si Jesus Christ, at ang banal na Espiritu, siya rin yan. O di kaya naging sila, voltage 3. Ito yung God. God. Tapos nasa loob si Jesus. Tapos nasa loob din ng God si Holy Spirit. Tapos nasa loob din ng Father. Ginawa mong itlog. Yan. Kasi yan ang mga explanation ng parang itlog. Pambihira. Ginawa mong egg yolk, egg white, egg shell. Sino yung shell? Si Jesus. Yung body. Kaya nga, isa lang yan. Alam mo ba na tatlo ang Spirit God? Later on, mga kapatid. So, Matthew 28, verse 19 to 20. Maglalabas tayo ng mas marami pa pong intriga rito. Pasensya na po kayo mga kapatid. Pero panahon na para lumabas po ito. Matthew 28. Go ye into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Okay? Sabi nila, hindi daw yan, isa lang daw yan. In the name of the Father, capital letter F yan. Okay? And of the Son. Okay? Alam niyo po ba na kapag ginamit po yung the, tapos the Son, tapos sunod ginamit yung the Holy Ghost. Kapag ginamit po ang article na the, ang kasunod po niyan ay noun. Sa English grammar. Kapag ito pong the na ito ay ginamit, ang kasunod po niyan ay noun. Noun po ito. Pag sinabi pong noun, a name of a person, a thing, or an event. So ano ito? Person, thing, or event. Ito po ay person. Ito po ay, ano po ito? Anong klaseng person ito? May deity po ito. God the Father ito, God po ito. Etong Son na ito, ano yan? God din po yan. Etong Holy Ghost na ito, ano yan? God din po yan. Pag sinabi mong, yung Father na yan, ano lang yan? Person. So hindi siya God. Kung person lang po yung Father, hindi siya God.
Alam ko hindi mo sasagutin yan eh. Yung Son, yung Son na yan, ano yan, ano lang yan, person lang yan. So, hindi nga siya God, kasi person lang siya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng word na person? Ang word po na person, ibig sabihin, meron intellect, merong emotion, meron feelings, meron siyang personalidad. Halimbawa ako, isa po akong person, pero meron po akong body, soul, and spirit. Ikaw, isa ka ring person, meron ka ring body, soul, and spirit. Kung hindi ka ligtas, body and soul, patay ka sa spirit. Person ka. You cannot combine personality except through unity. Kung kino-combine nyo po yung person, ibig sabihin, yung God nyo, listen to me very carefully, yung God nyo ay double person. Alam nyo ba kung anong ang ibig sabihin ng double person? Sa English language, sira. Yun po ang ibig sabihin ng double person. Ang Diyos po ay hindi double person. Ang Diyos po ay united, mga kapatid. John 14:26. Okay, John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and shall bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Alam niyo po ba na sa isang verse na yan, napaloob po ang Trinity? Sabi ni Jesus Christ, siya po ang speaker. Sabi niya, but the Comforter, which is the Holy Ghost. Sino yung Comforter? Holy Ghost. Whom the Father will send. Sino yung magpapadala ng Holy Ghost dito sa Comforter sa church age? Okay? Pentecost po yan, day of Pentecost, the 50th day. Ipapadala daw itong Holy Ghost dito sa church age, tatawagin Comforter, ang magpapadala itong Father. Ano yung Father? Sino yung Father? God the Father. Kaninong authority? Kaninong approval? In my name, sabi ni Jesus Christ. Magkakandaloko-loko po itong talatang ito kung yung Father siya rin si Jesus, kung si Jesus siya rin yung Father, at yung Holy Ghost siya rin si Jesus at saka yung Father. Kung iisang entity lang yan na may deity, gaya ng sinasabi ng mga monotheist, lumabas na kayo sa lunggan yung mga monotheist, sisirain mo yung talatang yan. The Comforter is another deity. The Father is also a deity. And Jesus is a deity. God in the flesh. Sino po yung God in the flesh na yan? Yung God the Son. Na nakaupo na ngayon sa right of the throne of God in His throne. May trono si Jesus Christ, may trono yung Father, ang Holy Ghost may trono din. Sa the doctrine of the throne of God po yan. So, alam nyo, mga kapatid, hindi porket sinasabi mong mali na. Kasi mahalaga po na nakukuha natin yung pinakaibig sabihin. Kasi kung hindi, nako, hindi mo pwedeng ipaliwanag ang isang bagay na hindi mo maunawaan. Marami po mga theologian nagsasabi, kahit na sino ang mag-explain, walang makakapag-explain ng Trinity. Kasi mystery. Bakit mo ini-explain? Hindi mo pala, wala palang makakapag-explain. Diba? Ako po hindi ako naniniwala doon na wala raw kayang makapag-explain ng Trinity. Meron pong kayang makapag-explain ng Trinity basta't nakabase po siya sa salita ng Diyos at hindi niya pinapairal yung pride niya at hindi niya pinapairal yung nakakarami. Yung majority. The truth is not about the majority. The truth is about the Word of God. Sanctify them to thy truth, thy word is truth. Ang truth po ay ang salita ng Diyos, hindi po yung majority. Okay?
So, Acts chapter 2, verse 33. Malapit na po tayo magtapos. Therefore, being by the right hand of God. Sino po yan? Si Jesus Christ. Having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He hath shed forth this, which ye now see and hear. For David is not ascended into the heavens, but he saith himself, The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand. Sino po yon? Yung Lord daw na Jehovah, yun yung Father. The Lord, capital L-O-R-D, said unto my Lord, Adonai, Jesus Christ, sit thou at my right hand. May trono po ang Father. Sabi ng Father sa Son, umupo ka sa right side ng aking throne. Hindi po umupo si Jesus Christ mismo sa Father. Okay? Kasi hindi nakakausapin ng Father si Jesus Christ kung siya rin yon. Hindi po siya double person. Ang Diyos po ay hindi double person. Okay? Next. Alam niyo po ba kung bakit nasabi po ito? The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who hath about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Pag inyo pong tinutukan yan and you read between the lines, sabi diyan, how God, sino po yung God na yan? Yung Father. Anointed Jesus with the Holy Ghost. Sino po yung nag-anoint? Yung Father. Sino yung inanoint? Jesus of Nazareth. Ano yung inanoint sa kanya? He was anointed by the Holy Ghost. Kaya po siya nakakagawa ng miracle, hindi sa sarili niya. Dahil kasama niya ang Holy Ghost. Doon pa lang sa kapanganakan, kasama niya na po ang Holy Ghost. The Holy Ghost prepared the body, the holy thing, na nag-form po sa katawan ni Mary. Kaya holy thing yun, walang kasalanan, because it was the power of the Holy Ghost yung nag-prepare doon sa katawan na yon. Kaya wala nga pong kasalanan si Jesus. So whatever He does, ay hindi lumalabag sa kautusan. Kaya kahit nung Sabat po, nanguha po sila ng corn, at nagpagaling siya sa Sabat, nagkaroon siya ng mga mabubuting gawain sa Sabat, hindi po siya nagkasala. Why? Because He is the Lord of the Sabbath. Okay? So, si Jesus Christ po ay hindi po Sabbath keeper. Sabbath broker po siya. Pero bakit hindi siya nagkasala? Because He is the Lord of the Sabbath. And on His death, He is the end of the Sabbath. And He is our Sabbath. Siya talaga yung tunay na Sabbath, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng kapahingahan since from the beginning, because He is the enmity. Genesis 3:15. Okay? So, next verse, Romans 8:11. But the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. He that raised up Jesus from the dead shall also quicken your mortal body by His Spirit that dwelleth in you. Okay? Yan po niya. The Spirit of Him that raised up Christ. Sino po yung nag-raise up Christ? Yung Father. The Father raised up Christ. Okay? The Spirit of Him that raised up Christ from the dead dwells in you. Nasa atin. Yung sino yung nasa atin? Ang God the Father. Alam niyo po ba na nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, 3 na ang nanahan sa'yo? Nanahan sa'yo ang banal na Espiritu. You are the temple of God. Sabi ni Jesus Christ, I and my Father will dwell in Him and will make our abode with Him. 3 po ang nanahan sa isang mananampalataya. Hindi lang po si Jesus ang pumasok sa puso mo, hindi lang ang banal na Espiritu yung naging tahanan niya ang buhay mo, kundi pati po ang God the Father. By faith, mga kapatid. Okay? So, ewan ko lang po kung paano pa napo-formulate itong mga Unitarianism, Oneness Belief, Monotheism. Ewan ko kung paano nyo po i-explain yung eschatology at yung mga doctrinal lesson ninyo nang nasa isip nyo yan.
Kaya po naimbento yung God is a mystery. Okay? Yung God, sabi niya, God is a mystery. Yung God daw, mystery daw yan. Okay? Hindi po mystery ang Diyos. Ang mystery po ay godliness. Great is the mystery of godliness, God manifested in the flesh. Iba po ang godliness sa God. Hindi po mystery ang God. Ang mystery po ay godliness, mga kapatid. Ang godliness ay pagkamaka-Diyos. Ang God po ay Diyos. Oh. Ang mystery yung pagkamaka-Diyos. Ano yung mystery ng pagkamaka-Diyos? Si Jesus Christ po ay nagkatawang tao. Ang God the Son ay nagkatawang tao. Okay. Romans 15:30. Malapit na po tayo magtapos. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake. Okay? And for the love of the Spirit. Capital letter S po yan. Strive together with me in your prayers to God for me. Tatlo po ang nabanggit dyan. The Spirit, your prayers to God, and Jesus Christ. Kanino ka nananalangin? When thou prayest, pray therefore, Father. Sa Father ka nananalangin. Tapos sabi dyan, the love of the Spirit. Love of the Spirit. Holy Spirit, Holy Ghost. Kaninong kapakanan? Lord Jesus. Pag sinabi mong isa lang yan, si Father, si Jesus rin, si Jesus, siya rin yung Father, siya rin yung banal na Espiritu, malayo po sa katotohanan yan. Ang verse na pwede mong gamitin is yung I and my Father are one, pero mali ang pagkaunawa mo dyan sa talatang yan. Sigurado, 100%. 1 Peter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father, ayan po, through the sanctification of the Spirit, unto obedience in sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Nabanggit po ang God the Father, isa. Sanctification of the Spirit, dalawa. And the sprinkling of the blood of Jesus Christ, tatlo. Itong tatlong ito ay nagkakaisa. So, ang tawag po dyan ay Trinity. Ang tawag po sa lesson natin na ito ay plurality of God. Kaya, sa 1 John 5:7, sabi po dyan, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are, ginamit ulit yung R, one. Ano yung one? Plural ito. Plural yung three, plural yung R. Ano itong one? Siyempre, singular yan. Ano yan? Unity po yan. Hindi po yan number. Kaya, I am against monotheism. Pero meron pong individuality of God. Okay? Malalaman nyo po yung lesson na yan later on. Revelation 4 verse 8. And the four beasts had each them 6 wings about him, and they are full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty. Okay? Tingnan nyo po mga kapatid. Yung tatlong holy, una po ay capital letter H, holy. Pangalawang holy, small. Pangatlong holy, small. And then, itong tatlong holy na ito, identify with Lord God Almighty. Alam nyo po ba na tatlo po ang holy? Okay? Tatlo po ang holy. Yung isang holy ay capital letter. Ito po yun, Holy Ghost. Ito po ay Holy One of Israel. Ito po ay Holy Father. Kanino kaya yung tatlong holy na yan? Sa Revelation 4 verse 8. Itong tatlong holy daw na ito ay mga Almighty. Alam mo ba na ang Father ay Almighty? Mali po yung mindset ninyo na si Jesus Christ ay mighty. Almighty po si Jesus Christ. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Almighty. Almighty po si Jesus. Ang banal na Espiritu, Almighty din po. Eternal po siya. Hindi siya pwedeng i-blaspheme.
Maiimpyerno ka kapag binlaspheme mo ang banal na espiritu. Hindi ka mapapatawad dito sa lupa and even in the world to come. So, paano ka mapupunta ng langit? Mayroon kang isang kasalanan na hindi pwedeng patawarin dito sa lupa at sa kabila. Impyerno. Di ba? If you blaspheme the Holy Ghost. Okay. John 17:11. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father. Ayan po, Holy Father. Tinawag din itong Holy ang Father. Through thine own name, those whom thou hast given me, that they may be one, as we are one. Yan na po, ang linaw-linaw, ano? Nang sila ay magkaisa, katulad nating nagkakaisa. Hindi po na sila ay magkaisa dahil tayo ay nag-iisa. Alam nga naman, gamitin mo yung tayo, they, we. Gamitin mo yung we, tapos ikaw lang mag-isa. Diba? 1 John 2:20. But ye have an auction from the Holy One, and ye know all things. Sino yung Holy One? Si Jesus Christ, the Holy One of Israel. Acts 10:38. The Holy Ghost. How God anointed Jesus with the Holy Ghost. Okay, so yan na po ang katapusan ng ating pag-aaral. So, tatlo po ang Holy, tatlo po ang Almighty, tatlo po ang God Spirit, tatlo po ang Alpha and Omega, plural po ang Diyos. Kapag mayroon ho kayo nakitang one God, ang ibig sabihin po niyan ay one Elohim. Okay? Dito po tayo magtatapos. Lagi po itong kinakatakutan ng mga yung one God. There is no God beside me, there is no God. Hindi, huwag kayong matakot po dyan. Kapag inaral mo yan from Genesis to Revelation, madali mo lang maia-unlock yan. Okay, one God. Okay, tapos mayroon pang one Lord. Okay? One God, one Lord. Ano po bang ibig sabihin ng one God? One Elohim. Isa lang ang Elohim. Sino yung member ng Elohim na yan? God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. One Lord. Sino yung Lord na yan? Ito, tinawag na Lord, tinawag na Lord, tinawag na Lord. Pag sinabi mo kasing Lord with divinity, tumutukoy na yan sa God Elohim. Ang Lord po kasi ay God. Lord, thou art God. Pag sinabing Lord, God yon. Pag sinabing God, Lord yon. Ang Jehovah po ay Elohim. Ang Elohim po ay Jehovah. Yan po ang ibig sabihin. So, wala pong contradiction ang Bible sa mga utak lang natin dahil ang mga leader po natin nagpapatagisan ng talino hanggang sa bandang huli. Lahat sila may may kakulangan. Why? Kasi pinalakas nila yung sarili nilang pag-aaral, hindi nila inaral ang kabuuan. So, sana po nakatulong yan sa inyo mga kapatid. Dahil tayo po ay restricted at hindi tayo pinapaturo and we feel that we are accountable with this, kaya itinuturo po natin ito. This is not to harm you, this is not to insult you, but this is to wake you up. Kahit na hindi po kayo mag-agree sa akin, basta't aralin nyo po ang mga talatang ito. Okay? And kapag talagang against po kayo sa Trinity, ito pong Trinity na 1 John 5:7, ang pinakabala nyo dyan, bago po tayo manalangin, ang pinakabala nyo para sabihin na walang Trinity is ang Johannine Comma. Kaya ang Johannine Comma is a study na ang 1 John 5:7 po ay wala sa original text or sa original manuscript. Johannine Comma po ang tawag doon, and part of Mark. Pero kahit natanggalin mo yung 1 John 5:7 sa Bible mo, dahil ayaw mo tanggapin ang King James Bible, yan po ang pambato ng mga ayaw tanggapin ang KJV, Johannine Comma, because they are anti-Trinitarianism. Ayaw nilang tanggapin yung King James Bible. Hindi mo matatanggal yung God Elohim ng Genesis 1 verse 1. Hindi mo yan matatanggal. And so you are going to cover up a lie with another lie. So, and
mananagot ka sa harapan ng Panginoon pagdating ng panahon. So sana po mga kapatid, yan ay nakatulong sa inyo. Manay pong salamat. Pasensya na po kayo. Hindi ho tayo magaling, hindi tayo the best, but this is what we can do para po magising kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po manalangin ang mabanal dakilang Diyos. Thank you very much, Panginoon, sa pagkakataon sa gabing ito. Dalangin ko po na ito po ay maging instrument na ang mga kapatiran namin ay mas lalo pa po mag-aaral ng inyong mga salita, because it is written in your word, the Jews seek it for a sign, but the Greeks, the Gentiles seek it for wisdom. Sana po mapulfill yan na sa panahon ng Gentile, bago po pumasok ang Great Tribulation period, kami po ay maghanap ng wisdom, ng kaalaman. At ang kaalaman po na talagang inspired ay ang inyong mga salita. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. The only inspired book, the book of all books, is the Bible. Kaya sana, Panginoon, hindi po kami maging bookish, na magdepende kami sa mga komentary at kung ano man po ang nababasa namin sa libro, kundi magkaroon po kami ng eagerness na talagang basahin ang mga Bibles namin, unawain lahat ng mga salita, aralin ang etymology of the word, aralin ang mga ibig sabihin, para lahat ng aming pananampalataya ay naka-founded sa katotohanan. Salamat po, at ang lahat na ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much mga kapatid. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Magandang gabi at magkita-kita po tayo ulit bukas. God bless sa ating lahat.